Exodo, Kabanatang 30. At saka yung bughaw at kulay ube at pula, ay gumawa sila ng mga kasuotang mainam ang pagkayari upang gamitin sa pangangasiwa sa dakong banal, at ginawang mga banal na kasuotan kay Aaron, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang ginawa ang epod na ginto, na kayong bughaw at kulay ube at pula at linong pinili. At kanilang pinukpok ang ginto na pinanipis na pahaba at pinutol na ginawang kawad na ginto, upang itahi sa kayong bughaw at sa kulay ube at sa pula at sa lino na gawa ng bihasang manggagawa. Kanilang iginawa ng mga pangbalikat na nagkakasugpong, sa dalawang udulo ay nagkakasugpong, at ang mainam na pagkayaring pamigkis na nasa ibabaw ng epod upang ibigkis ay kaputol at gaya ng pagkayari ng epod na ginto at kayong bughaw at kulay ube at pula, linong pinili, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanilang ginawa ang mga batong onyx na pinamutihan ng kalupkop na ginto, na ayos ukit ng isang panatak, ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel. At kanyang inilagay sa ibabaw ng pangbalikat ng epod upang maging mga batong pinakaalaala sa ikagagaling ng mga anak ni Israel, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang ginawa ang pektoral na gawa ng bihasang manggagawa, gaya ng pagkayari ng epod na ginto at kayong bughaw at kulay ube at pula at linong pinili. Parisukat, kanilang ginawang nakatiklop ang pektoral, isang dangkal ang luwang niyaon pagka nakatiklop. At kanilang kinalupkupan ng 4 na hanay na sari-saring bato. Isang hanay ay sardio, topasyo at karbungko na siyang unang hanay. At ang ikalawang hanay ay isang esmeralda, isang safiro at isang diamante. At ang ikatlong hanay ay isang hasinto, isang agata at isang ametista. Ang ika-4 na hanay ay isang berilo, isang onyx at isang haspe, na mga natatakpan ng mga pamuting ginto sa kanilang mga pagkakakalupkop. At ang mga bato ay ayon sa mga pangalan ng mga anak ni Israel, 12 ayon sa kanilang mga pangalan, na ayos ukit ng isang panatak, bawat isa'y ayon sa kanyang pangalan na ukol sa 12 lipi. At kanilang iginawa ang pektoral na mga tanikalang parang tirintas na ayos, pinili na taganas na ginto. At sila'y gumawa ng 2 pangkalupkop na ginto, at ng 2 singsing na ginto, at inilagay ang 2 singsing sa 2 dulo ng pektoral. At kanilang ikinabit ang 2 tanikalang pinili na ginto sa 2 singsing sa mga sulok ng pektoral. At ang ibang 2 dulo ng 2 tanikalang ayos singsing ay kanilang ikinabit sa 2 pangkalupkop at mga ikinabit sa mga pangbalikat ng epod sa dakong harapan niyaon. At sila'y gumawa ng ibang 2 singsing na ginto at mga inilagay sa 2 sulok ng pektoral sa gilid niyaon na nasa dakong kabaliktaran ng epod. At sila'y gumawa ng 2 singsing na ginto at mga ikinabit sa 2 pangbalikat ng epod sa dakong ibaba
sa may harapan na malapit sa pagkakasugpong, sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamikis ng epod. At kanilang itinali ang pektoral sa pamagitan ng mga singsing. Sa mga singsing ng ipod ng isang panaling bughaw upang mamalagi sa ibabaw ng mainam na pagkayaring pamikis ng epod, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang ginawa ang balabal ng epod na yari ng mga habi na taganas na bughaw. At ang butas ng balabal ay nasa gitna niyaon na gaya ng lieg ng isang koselete na may isang uriang tinahi sa palibot ng pinakalieg upang huwag mapunit. At kanilang ginawan ang mga ribete ng balabal na mga granadang kayong bughaw at kulay ube at pula at linong pinili. At sila'y gumawa ng mga kampanilyang taganas na ginto at inilagay ang mga kampanilya sa pagitan ng mga granada sa ibabaw ng ribete ng balabal sa palibot sa pagitan ng mga granada. Isang kampanilya at isang granada. Isang kampanilya at isang granada sa ibabaw ng ribete ng balabal sa palibot, upang ipangasiwa gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanilang ginawa ang mga tunika na lino na yaring hinabi para kay Aaron at sa kanyang mga anak, at ang mitra na lino at ang mga mainam na tiara na lino, at ang mga salawal na lino na kayong pinili na lino, at ang bikis na linong pinili, at kayong bughaw at kulay ube, at pula na gawa ng mangbuborda, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanilang ginawa ang lamina ng banal na korona na taganas na ginto, at sinulatan ng isang titik na ayos sa ukit ng isang panatak, banal sa Panginoon. At kanilang tinalian ng isang panaling bughaw upang ilapat sa ibabaw ng mitra, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Gayon natapos ang buong gawa sa tabernakulo ng kapisanan, at ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa buong iniutos ng Panginoon kay Moises. Gayon ginawa nila. At kanilang dinala ang tabernakulo kay Moises, ang tolda at ang lahat ng mga kasangkapan niyaon, ang mga kawit, ang mga tabla, ang mga barakilan, at ang mga halige, at ang mga tungtungan, at ang takip na mga balat ng mga tupa na tinina sa pula, at ang takip na balat ng mga poka, at ang lambong ng tabing, ang kaban ng patutuo at ang mga pinggan niyaon, at ang luklukan ng awa, ang dulang, lahat ng mga sisidlan niyaon, at ang tinapay na handog, ang dalisay na kandelero, ang mga ilawan niyaon, ang mga ilawan na inayos, at lahat ng mga sisidlan niyaon, at ang langis na pang-ilawan, at ang damba ng ginto, at ang langis na pangpahid, ang mabangong kamangyan at ang tabing na gamit sa pintuan ng tolda, ang damba ng tanso at ang pinakasalang tanso, ang mga pingga at ang lahat ng mga sisidlan niyaon, ang hugasan at ang tungtungan, ang mga tabing ng looban, ang mga haligi, ang mga tungtungan at ang tabing na pampintuang daan ng looban, ang mga panali at ang mga tulos, at lahat ng mga kasangkapan sa paglilingkod sa tabernakulo na gamit sa tabernakulo ng kapisanan. Ang maiinam na pagkayaring kasuotan na gamit
sa pangangasiwa sa dakong banal, at ang mga banal na kasuotan para kay Aaron na saserdote, at ang mga kasuotan ng kanyang mga anak, upang mga siwa sa katungkulang saserdote, ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel ang lahat ng gawa. At nakita ni Moises ang lahat ng gawain, at narito kanilang nagawa na kung paanong iniutos ng Panginoon ay gayon nila ginawa, at pinagbabasbasan ni Moises.